Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Isko Silang. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan tungkol sa panandaliang kapangyarihang ipinahiram sa akin para iligtas sa mga kababayan ko sa kasamaan ng mga maligno. Bata pa lang ako noon ay madalas nang ikwento sa akin ni Lolo Tasyo ko ang tungkol sa kapangyarihang ipinagkakaloob ng puso ng saging sa mga taong karapat-dapat. Isang albularyo ang lolo ko sa lugar namin. Kaya naman hindi nakakapagtaka na marami siyang alam tungkol sa iba't ibang mga salamangka at mga anting-anting. Nabanggit niya noon na nagluluwa raw ng pulang binhi ang puso ng saging kapag kabilugan ng buwan sa ating gabi, kung saan naggagala ang lahat ng uri ng maligno. Pero hindi raw ganun kadaling makuha ang binhi nito dahil kailangan daw talaga ng matinding pasensya at tiyaga na hintayin bumuka ang puso nito. Kailangan daw malulo ng pulang binhi ng puso ng saging upang makuha ang kapangyarihan tinataglay nito. Nakapagbibigay daw ito ng lakas, bilis at liksi, at nagbibigay din ito ng pambihirang paningin kung saan magagawa mong makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Magagawa mo rin maintindihan ng mga lengguwahe ng mga engkanto at makipag-usap sa kanila. Ngunit bukod sa tiyaga at pasensya, ay kailangan din ng tapang sa pagkuha nito. Dahil marami raw ang naghahangad ng kapangyarihan ng binhi. Nariyan ang nuno sa punso, mga kapre, tikbalang, mga taong puno at iba pang mga maligno. Kaya sa oras na makuha mo ito, ay kailangan mong pangalagaan ito. Dahil kahit nalulun mo na ito, ay pilit pa rin itong kukunin sa iyo ng mga malignong nagnanais din ng kapangyarihan nito. Para tuluyan na itong mapa sa iyo, ay kailangan mo silang talunin at ipakita sa kanila na ikaw ang karapat-dapat na mga laga nito at hindi sila. Nang sa ganon, ay matakot sila sa iyo at tanggapin na lamang ang kanilang pagkabigo. Makailang ulit ko rin sinubukan na kunin ang binhi ng puso ng saging. Tuwing kabilugan ng buwan, ay palagi akong nag-aabang sa taniman namin ng saging upang makuha ito. Subalit bigo ako. Kahit nga hindi kabilugan ng buwan, ay pilit pa rin ako nag-aabang. Pero para lang akong tanga naghihintay sa wala. Hindi ko tuloy malaman kung may katotohanan ba ang mga sinabi sa akin ni Lolo Tasyo o kwento-kwento lang niya. Pero may kung anong nag-uudyok sa isip ko na maniwala sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga tanim namin saging. Sa dami ng punong ng saging na naroroon, ni isa ay wala man lang akong nakuha ng pulang binhi. Pero nagtiyaga pa rin ako maghintay tuwing kalaliman ng gabi. Kung minsan nga ay inuumaga pa ako sa kaaantay. Subalit nananatili pa rin akong bigo na makakuha ng pulang binhi. Minsan ay naitanong ko kay Lolo Tasyo kung nasubukan na ba niyang kunin ang pulang binhi ng saging. At ang naging sagot lang niya ay maraming beses na raw. Pero lagi daw siyang naaagawan ng mga maligno. Lalo na yung nuno sa punso na may kakayahang maglaho at magpalipat-lipat ng pwesto sa isang kisap-pantalang. Kaya madalas ay ito ang nakakakuha ng pulang binhi. Sinabi rin sa akin ni Lolo na kapag napunta raw sa mga maligno ang pulang binhi, ay nagkakaroon daw ito ng limitasyon o ang itatagal nito. Kung kaya't palaging bumabalik-balik ang mga ito sa puno ng saging upang kumuha na naman ng panibago sa oras na matunaw na sa katawan nila ang pulang binhi. Ngunit kung sa tao raw ito mapupunta, ay mananatili raw ito sa katawan niya ng panghabang panahon. Natutunaw lamang ito sa loob ng katawan ng tao kapag namatay na siya. Naisip ko rin ng mga panahon na iyon na para sa tao talaga ang pulang binhi dahil wala itong limitasyon at mawawala lamang ito kapag namatay na ang taong nangangalaga nito. May sinabi pa sa akin noon si Lolo Tasyo tungkol sa isa pang kakayahan ng pulang binhi. Pwede raw nitong mabawi mula sa kamatayan ang
ang buhay ng isang tao sa oras na maging kulay asul ito. Ngunit meron itong kapalit. Kapag hiniling ng may-ari ng pulang binhi na maging asul ito at buhayin ng taong gusto nitong buhayin, ay kusa na lang itong magiging abo sa oras na matupad nito ang kahilingan ng nagmamay-ari nito. Mas lalo akong nasabik noon dahil sa mga bago kong natuklasan tungkol sa pulang binhi. Kung mapapasa akin iyon, ay pwede ko nang gamitin iyon para buhayin ang sarili ko sa oras na malagay ako sa bingit ng kamatayan, o kaya naman ay mamatay ako sa katandaan. Nung mga panahon na iyon, ay naging sunod-sunod din ang panggugulo ng mga aswang sa lugar namin. Matagal na namin kilala ang mga taga roon sa baryo namin at alam naming wala sa kanila ang aswang, kaya malakas ang kutob namin na dayo lang sa lugar namin ang tinamaan ng lintik na yun. Hanggang sa isang gabi ay ipinatawag si Lolo Tasio ni Aling Prasya dahil ginugulo na naman daw ng aswang ang buntis nitong anak na si Nene. Dali-daling nagtungo sina Lolo at Itay sa bahay ni na Aling Prasya. Dahil sa kuryosidad ay lihim ko rin silang sinundan upang alamin kung ano ang itsura ng tiktik. Ayon kasi sa sabi-sabi ay humahaba raw ang dila nito. Pagdating ko sa bahay ni na Aling Prasya ay naabutan ko sina Lolo at Itay na naglalagay ng asin sa paligid ng bahay. Namataan ko rin ang tiktik sa bubungan nila. Mukha lang itong ordinaryong tao na may grasa sa muka. Pero hindi raw grasa ang nasa mukha nito. Ganun daw talaga ang anyo nito. Nangingitim ang balat nito kapag nagaan yung tiktik. Nagawa naman ni Lolo na maputol ang dila nito gamit ang itak. Iyon daw kasi ang kahinaan ng tiktik. Kapag naputulan daw ito ng dila, ay masisindak na ito sa taong nakaputol ang dila nito. Sinabihan din ito ni Lolo na huwag nang babalik sa baryo namin dahil hindi na raw niya ito kaaawaan pa sa susunod kapag bumalik pa raw ito para manggulo. Nakita ko naman nag-anyong ibon ng tiktik at dali-dali itong lumipad papalayo. Simula nung gabing iyon ay hindi na ito bumalik pa sa baryo namin. Mukhang natakot na ito sa banta ni Lolo. Pero hindi nakampante si Lolo dahil aswang pa rin iyon. Alam niyang babalik at babalik pa rin ito sa katagalan dahil sa naputol nitong dila. Kaya ang ginawa ni Lolo ay sinunog niya ang dila ng tiktik at ibinigay ang abo sa mag-asawa. Kapag daw bumalik ang tiktik, ay buksan lang daw nila ang garapong nilalagyan ng abo ng dila ng tiktik upang maamoy nito ang sinunog nitong dila. Isa rin daw iyon sa pangontra dito at sa iba pang mga tiktik. Nagbibigay daw kasi ang abo ng dila ng tiktik ng napakabahong amoy sa mga kapwa nito tiktik. Matagal na rin lumalaban si Lolo Tasio sa mga aswang at maligno. Kaya naman nangangamba siya dahil kapag nawala na raw siya sa mundong ito, ay hindi niya alam kung sino na ang lalaban sa kanila kapag nanggulo uli sila sa baryo namin. Lalo na't wala siyang pinagmanahan ng pagiging albularyo niya. Nag-iisang anak lang din niya kasi si tatay at ayaw din itong manahin ng pagiging albularyo niya dahil sakit lang daw iyon sa ulo. Nung mga panahon na iyon ay gusto kong sabihin kay Lolo na sa akin na lang niya ipamana at ituro ang alam niya sa panggagamot at mga pangontra sa aswang at mga maligno. Pero alam kong tututol si Itay dahil ang gusto niya sa akin ay normal na buhay. Ayaw niyang masangkot pa ako sa mga bagay na may kinalaman kay Lolo. Gusto niyang sa kanya na matapos ang mga alam ni Lolo tungkol sa panggagamot. May mga alam din kasi si Itay sa panggagamot kahit ayaw niyang maging albularyo. Pero kakaunti lang ang nalalaman niya. Sapat lang nagamutin ang mga sumpa ng aswang sa pamilya namin kung sakaling kami ang balikan ng mga nakalaban ng aking abuelo. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan, ay muli akong bumalik sa taniman namin ng saging upang magbaka sakaling makukuha ko na ngayon ang pulang binhi nito. Gusto ko kasing tulungan si Lolo sa pagsupil niya sa mga malignong nanggugulo sa aming baryo. Maliban daw kasi sa tiktik, ay may mga ilang kapre din daw ang umaaligid sa baryo dahilan ng pag-alulong ng mga aso tuwing gabi at sanhi rin ng matinding takot ng ilang nakasaksi
Gusto ko nang wakasan ang mga paghahasik nila ng takot sa lugar namin. Hindi sa pamamagitan ng paglaban sa kanila, kundi sa paraan ng maayos na pakikipag-usap. Gusto ko lang na matahimik na ang buong baryo at bumalik na sa dating sigla nito nung hindi pa nagpapakita ang mga maligno dito sa amin. Nakanganga na ako habang nakatingala sa puso ng saging. Nakahanda na rin ang damit ko kung sakasakaling mabibigo akong masaluyo ng bunganga ko. Basta ang plano ko lang ay tatakbo agad ako ng napakabilis pauwi sa aming bahay sa oras na makuha ko na ang pulang binhi. Upang sa ganon ay hindi ko na kailangan pang kalabanin ang mga nilalang na nagnanais na makuha rin ito. Baka kasi maagaw pa nila ang pulang binhi sa akin kung sakasakali. Sana lang talaga ay makuha ko na ito. Wala naman akong balak na gamitin ito sa kasamaan. Ang gusto ko lang ay tulungan ng mga kababaryo namin. Mahigit 1 oras din ang itinayo ko para abangan ang pagbuka ng puso ng saging. Nang pumatak na ang 12:00 ng hating gabi, ay tuluyan na nga itong bumuka at nagluwal ng pulang binhi na siya naman dumaplis sa bibig ko. Buti na lang talaga at nasalo ito ng damit ko. Kapag daw kasi ito nahulog sa lupa, ay tuluyan na itong maglalaho. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat ko sa pagsalo rito. Para lang itong candy. Kaagad ko itong kinuha at nilulon. Mga ilang sandali pa ay unti-unti ko nang nakita ang kapre, tikbalang at mga nuno sa punso. Meron din mga taong puno na kanina pa pala naroon at nag-aabang din sa pulang binhi. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sobrang takot. Sobrang pangit ng itsura nila. Tiyak na hindi papangarapin ng kahit sinong tao ang makita ang nakakatakot nilang itsura. Napakatangkad ng kapre. Kasintaas ito ng puno ng akasya. Mabalahibo ang katawan nito. At yung tikbalang naman ay katulad ng mga nababasa at napapanood ko. Kalahating tao at kalahating kabayo. Yung taong puno naman ay itsurang puno talaga na ang mga mata ay nasa loob ng 2 butas. Yung nuno naman sa punso ay mukha lang ordinaryong taong may katandaan na. Ang kakaiba lang dito ay napakaliit nito. Siguro yung mga 1 dangkal ko lamang ito. Kaagad akong napatakbo patungo sa bahay. Subalit biglang sumulpot ang nuno sa harap ko at sinikmuraan ako nito na dahilan ng pagkatalsik ko. Grabe, ang liit lang nito pero napakalakas. Pakiramdam ko ay hinampas ako ng napakatigas na tubo. Halos maisuka ko na ang lahat ng kinain ko kanina. Bigla namang kumilos ng kusa ang katawan ko upang iwasan ang kamay ng kapre na dadakma sana sa akin. Nagulat ako dahil sa nangyari. Muntik na akong mahawakan nito. Tiyak na durog ako kapag nahuli ako ng malaking kamay nito. Napaiwas din ako sa mga baging ng taong puno na mistulang mga latigo kong humagupit. Naputol nga ang 2 puno ng saging na parang hiniwa ng espada matapos tamaan ng mga baging nito. Muli na naman akong tumalsik dahil sa tulak sa akin ng 1 tikbalang. Napakabilis nito na halos hindi ko na namalayan na papalapit na pala ito sa akin. Ngunit sa kabila ng pag-ataking ginawa ng nuno at tikbalang na direktang tumama sa akin, ay hindi man lang ako nagtamo ng kahit katiting na galos na para bang naging kasintigas ng bakal ang katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang unti-unting pagdaloy ng kakaibang lakas sa buo kong katawan. Pero kahit nasa akin na ang pulang binhi, ay nag-ingat pa rin ako. Hindi ako papayag na makuha nila ito sa akin. Ako ang unang nakakuha nito, kaya ipaglalabang ko ito at poprotektahan mula sa kanila. Nagawa na rin nila akong mapaligiran, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang harapin at kalabanin na lang sila. Muli nila akong inatake at sabay-sabay nilang ginawa iyon na dahilan upang magkabanggaan sila. Nabangga ng kapre ang taong puno kaya nagalit ito. Sinubukan naman akong atakihin ng tikbalang, subalit nagawa kong masalag ang malakas nitong hampas na parang wala lang sa akin. Mukha ngang lumakas at tumibay na ngayon ang katawan ko. Hindi ako makapaniwala
sa kapangyarihan tinataglay ko ngayon. Habang nagkakandara pa ang tatlong maligno na makuha sa akin ng pulang binhi, ay nanatili namang nasa isang tabi lang ang nuno at pinapanood lang kami. Tila yata hinihintay nito kung sino ang magwawagi at makakakuha ng pulang binhi. Saka ito kikilos para agawin iyon. Matalinong nuno sa punso. Tanging kami lang ng tikbalang ang nagpambuno dahil ang kapre at ang taong puno ay naglaban din. Iba man ang lingwahe nila ay naiintindihan ko yun dahil sa pulang binhing nasa loob ng katawan ko. Mukhang binigyan ako nito ng talinong maintindihan ang lingwahe ng mga maligno. Nagkakainsultuhan ang dalawa na lalo ding nagpasaklab ng kanilang away. Habang naglalaban sila ay kita ko naman sa itsura ng tikbalang na desperado itong patayin ako para lang makuha sa loob ko ang pulang binhi. Bukod sa lakas ay bumilis at lumiksi rin ako hanggang sa nagawa ko ng mapantayan ang bilis ng tikbalang. Pero kahit ganon ay nakita ko pa rin ang sitwasyon ko kung saan wala akong panama sa mga ito. Kapag nagkasundo ang dalawa na tulungan ng tikbalang ay sigurado na ang pagkatalo ko. Buti na nga lang at naglalaban pa sila. Iyon ang nakita kong isang kahinaan nila. Ang kawalan nila ng pagkakaisa dahil na rin sa mga pansarili nilang interes. Kaya na mahirap silang makuha sa akin ang pulang binhi. Kung itong tikbalang lang ang lalaban sa akin, ay malabo ako nitong matalo base sa tansya ko. Pero malabo ko rin itong matalo dahil sa napakalakas at napakabilis talaga. Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataong tumakas. Sinubukan kong tumakbo ng napakabilis na kaya ko para makauwi sa amin. Para magawa ko rin makahingi ng saklolo sa mga kasama ko sa bahay, lalo na kay Lolo Tasio. Siya lang ang kakilala kong pwedeng makatulong sa akin para tuluyan ko ng magapi ang 4 na kalaban ko. Ngunit bigla na naman sumulpot sa harap ko ang nuno at hinawakan ako nito sa paa na dahilan ng pagkakatalisod ko. Sa sobrang bilis ng takbo ko ay ilang hakbang ang itinilapon ko bago ako tuluyang sumubasob sa lupa. Kaagad din akong napabangon at napaiwas nang subukan naman akong tapakan ng tikbalak. Nakita ko rin muling bumalik sa isang tabi ang nuno at naupo sa isang tumbang kahoy. Mukhang wala itong balak na patakasin ako. At nangyari na nga ang kinatatakutan kong mangyari. Nagkasundo na nga ang kapre at ang taong puno. Pero silang dalawa lang ang nagkasundo dahil biglang hinuli ng kapre ang tikbalang at inihagis ito sa malayo. Nangangahulugan iyon na sila lang dalawa ang nagkasundong magkampihan at pagtutulungan akong talunin. Pero hindi ako papayag na matalo nila at maagaw ang pulang binhi na matagal ko nang pinagtiyaga ang antayin at makuha. Ngayon nasa akin na ito. Kahit na gaano pa sila kalakas at nakakatakot, ay hindi ko sila aatrasan. Kailangan labanan ko sila at manatiling buhay kung gusto kong manalo. Bukod doon, ay hindi rin basta lumalaban lang ako para sa sarili ko. Lumalaban din ako para sa iba. Dahil kung tuluyan ang mapapasa akin ng pulang binhi, ay hindi lang naman ako ang makikinabang sa kapangyarihan nito, kundi maging ang mga taong inosente rin. Dahil poprotektahan ko sila at tutulungan para patahimikin ang anumang maligno na manggugulo sa kanila. Napaiwas ako sa kamay ng kapre nang subukan ako nitong dakmain. Sinubukan din akong hampasin ang mga bagay ng taong puno. Subalit naiwasan ko rin iyon. Hanggang sa maisip kong umakyat sa katawan ng taong puno at magtago rito. Pilit naman ako nitong kinukuha, subalit hindi nito magawa. Hanggang sa sipain ko ang mga mata nito na dahilan ng napakalakas nitong sigaw dahil sa sakit. Bigla din akong tumalon sa paa ng kapre at sinuntok ko ng malakas ang binti nito dahilan ng pagbagsak nito sa sobrang sakit. Nagulat talaga ako dahil napakalakas ko pala talaga na maging ang dalawang nilalang na ito ay nagawa kong saktan ng malubha na dahilan upang pareho na silang mapatras sa laban. Tila yata nasindak sila sa tinataglay kong lakas. Bago umalis ay kinausap ko muna sila sa kanilang lengguwahe. Sinabi ko sa mga ito na wag nang babalik pa para guluhin ako dahil hindi ako magdadalawang isip
nasaktan pa sila ng mas malubha kaysa sa ginawa ko ngayon sa kanila. Nangako ang dalawa na hindi na nila susubukang pangkunin sa akin ang pulang binhi. Pero nagbigay babala ang taong puno na kung sila raw ay nagawa nilang tanggapin ang pagkabigo nila. Hindi raw ganoon ang tikbalang. Natitiyak nilang babalik at babalik daw ito hanggat di nito nakukuha ang gusto nito. Umalis na rin ang dalawa at unti-unti silang naglaho sa kadiliman ng kabundukan. Napatingin naman ako sa nuno. Subalit wala na ito ngayon sa pwesto nito kanina. Tila yata umalis na rin ito at tinanggap na lamang ang kanyang pagkatalo. Pero nangangamba ako sa sinabi ng taong puno tungkol sa tikbalang na anumang oras ay maaaring magbalik ito upang subukang muling agawin sa akin ang pulang binhi ng saging. Umuwi na rin ako upang makapagpahinga na. Matapos ang gabing iyon ay hindi na ako napanatag. Palagi akong alisto dahil sa tikbalang na baka balikan ako. Sinabi ko rin kay Lolo Tasio na nagtagumpay akong makuha ang pulang binhi. Agad naman niyang naramdaman sa loob ko sa pamamagitan ng kakaibang enerhiya na dumadaloy sa buo kong katawan. Doon ko rin nalaman na hindi pala talaga nabigo si Lolo na makuha ang pulang binhi. Minsan daw siyang nagtagumpay na mapagkalooban nito. Ngunit nawala na ngayon ang bisa nito. Dahil hiniling niya rito na buhayin siya nung minsan malagay siya sa bingit ng kamatayan dahil sa isang makapangyarihang engkantong nakaharap niya. Natakot kasi siya noon na iwan si Lola at ang musmus kong ama kaya pinili niyang mabuhay para sa kanila. Simula noon ay ilang ulit nang sinubukan ni Lolo na kumuha uli ng pulang binhi ng saging. Subalit nabigo na siya dahil sa nuno sa punso na palagi siyang naaagawan. Dahil din sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal, kaya naman bilang kapalit ay tumutulong siya sa mga tao. Naging manggagamot siya at kinakalaban ng mga aswang, engkanto at ang mga masasamang maligno na gumugulo sa aming mga kababaryo. Matapos ko nga makuha ang pulang binhi ng puso ng saging, ay hindi na ako tumigil sa pag-iinsayong makipaglaban dahil pinaghahandaan ko ang pagbabalik ng tikbalang. Bukod sa pagbabalik nito, ay mainam din na madagdagan ng mga kaalaman ko sa pakikipaglaban upang magawa kong magapi ang iba pang mga makakalaban ko mga masasamang nilalang sa hinaharap nang hindi lang basta umaasa ako sa pulang binhi na nasa loob ko. May mga pagkakataon naman sumasama ako kay Lolo Tasio sa kabilang baryo upang tulungan siyang paalisin ng mga aswang na nanggugulo roon. Nung una ay tutol sina Inay at Itay. Subalit ng kinalaunan ay wala na rin silang nagawa. Palagi na lang nila kaming binibilinan na mag-iingat kami, lalo na ako. Dahil kahit mayroon pa raw akong anting-anting, ay maaari pa rin akong masugatan at mapuruhan. Lalo na't hindi lang basta pangkaraniwan ang mga kakalabanin namin. Isang araw ay nagtungo kami sa kabilang baryo dahil meron daw buntis doon na ginagambala ng isang aswang na awok. At ang aswang na awok na may kakayahang mag-anyong baboy ang nagpapanggap na ordinaryong baboy upang makalapit sa bahay ng mismo buntis. Bumili kasi kaninang umaga ng baboy ang asawa ni Aling Gloria na si Ginoong Banog. Hindi naman nila sukat akalain na ang baboy na iyon ay isa na palang aswang. Takip silim pa lamang, pero ang kapaligiran ay mistula ng gabi ng bangungot dahil sa paghasik ng lagim ng awok sa bahay mismo ng mag-asawa. Puno ng hamog ang kapaligiran na naghahatid sa akin ng kakaibang kilabot. Ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Ang sabi naman ni Lolo ay normal lang daw iyon dahil isa raw sa kakayahan ng awok ay ang magpatindig ng balahibo. Naiiba raw ito sa ibang aswang na mas nakakatakot pa ang itsura kaysa rito. Hindi raw ganun kasama ang itsura nito, subalit mas matindi raw itong magpatindig ng balahibo kaysa sa ibang uri ng aswang. Hanggang sa mamataan ko na ang isang malaking baboy ramo na paikot-ikot lamang sa bahay ng mag-asawa. Medyo malayo ang bahay ng mag-asawa sa kabahayan ng baryo
Pero buti na lamang ay may isang matandang napadaan dito kanina at nakita ang awok na umaaligid sa bahay. Narinig daw nito ang sigaw ni Ginoong Banog na humihingi ng saklolo. Kaya kaagad nagmadali ang matandang si Mang Celso patungo sa bahay namin upang tawagin si Lolo Tasio. At nataon naman na nakapagpahinga na rin ako kanina mula sa pagsibak ko ng mga panggatong, kung kaya't naisipan kong sumama na kay Lolo Tasio. Dahil hindi ganun kalaki ang bunganga nito para magkasya ang buo kong katawan. Sinigawan ni Lolo Tasio ang awok na dahilan upang mapatigil ito sa paglibot sa bahay at mapunta sa amin ang atensyon nito. Inilabas ni Lolo ang buntot ng pagi at inahampas sa lupa na dahilan upang mapaatras ng isang hakbang ang nilalang. Pinapaalis ito ni Lolo. Subalit ang kulit nito at ayaw umalis na dahilan upang hindi na makapagpigil si Lolo at hinagupit niya ito. Ngunit nakaiwas ito sa latigo niyang buntot ng pagi. Tumakbo ito patungo sa likod ng bahay. Hinabol naman namin ito ni Lolo at sinabihan din ni Lolo ang mag-asawa na manatili lang sa loob ng bahay dahil napakadelikado kung lalabas silang mag-asawa kahit naroroon pa kami. Mas ligtas pa rin kung nasa loob sila ng bahay. Napakaliksi ng awok. Hindi ito ganun kabilis, subalit napakagaling nitong umiwas. Saka kung mapapansin ay hindi naman madulas ang katawan nito. Subalit nang subukan ko itong hawakan upang hulihin, ay dumulas ang mga kamay ko na para bang may langis ang katawan nito. Hanggang sa nagbigkas ng dasal si Lolo at naghagis din siya ng abo sa awok na dahilan upang mapaungol ito. Tila nasaktan ito sa abong tumama sa katawan nito. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, ay sinubukan ko itong hawakan at nagawa ko na itong mahuli dahil hindi na dumulas sa mga kamay ko. Sinubukan itong pumalag-palag, subalit dahil sa taglay kong lakas, kaya hindi na ito nakawala pa. Hindi na rin ito lumaban sa amin dahil alam nitong mas malakas at makapangyarihan kami ni Lolo kaysa rito. Pero sa kabila nun, ay hindi pa rin ito umaalis ng bahay kahit alam na nitong papatayin namin siya. Doon lang din namin nalaman na sobrang nagugutom na raw ito. Naiintindihan ko ang sinasabi nito kahit ungol ang paraan nito sa pagsasalita dahil nasa anyong hayop ito. Sinabi ni Lolo na kung may magagawa lang sana siyang paraan para mapawi ang pagkagutom ng isang aswang na hindi na kinakailangan pumatay ng tao, ay gagawin niya para lang tulungan ng mga aswang. Ngunit hindi niya ito matutulungan sa pagkagutom nito. Kung kaya naman sa halip na patayin ay pinatakas na lang namin ito dahil sa pagmamakaawa nito sa amin. Nakita ko rin ang pagtulo ng mga luha nito nang dahil sa takot na mamatay. Pero binalaan ni Lolo ang awok na kapag bumalik pa ito sa baryong iyon at ginambala ang mga tao, ay hindi na siya magdadalawang isip na tuluyan na ito. Nangako naman ang aswang na hindi na raw ito babalik pa kahit na kailan. Simula noon ay hindi na nga ito bumalik pa sa lugar na iyon. Tila marunong palang tumupad sa usapan ang isang aswang. Bigla rin akong napaisip mula nung makaengkwentro namin ng awok. Naramdaman ko kasi na hindi naman talaga likas na masama ang aswang na awok na iyon. Talagang nagugutom lang siguro ito kaya hindi nito mapigilan ang pagkahumaling na pumatay, lalo na ang isang sanggol na nasa sinapupunan pa dahil nais lamang nitong mapunan ng labis nitong pagkagutom. Kung may ibang paraan lang sana siguro para mapawi ang pagkagutom ng isang aswang na hindi na kinakailangan pumatay ng tao, siguro ay matagal nang natanggap ng mga tao ang mga aswang sa ating lipunan. Ngunit dahil sa mga tao ang nagiging pagkain ng mga aswang, kung kaya't literal na halimaw ang tingin sa kanila ng lahat. Mapanganib at hindi karapat-dapat na mabuhay sa lipunang kinabibilangan natin. Isang gabi ay muling bumalik ang tikbalang upang muling agawin sa akin ang pulang binhi. Hindi nga nagkamali ang babala ng taong puno tungkol sa tikbalang.
Pero hindi ko siya hahayaang magtagumpay na makuha ang pulang binhi mula sa akin. Kaya naman haharapin ko siya. Subalit pinigilan ako ni Lolo Tasio. Sinabi niya sa akin na huwag ko raw basta-basta kakalabanin ng tikbalang, na ang sandata ko lang ay ang katapangan at ang pulang binhi. Kailangan daw na samahan ko rin ng matalinong pag-iisip dahil pwedeng maging bitag ang anumang pagharap ko sa nilalang. Marumi daw kasi itong maglaro. Kaya ngayon pa lang ay binalaan niya na akong magdoble ingat ako sa tikbalang. Kung kinakailangan nga ay triplihin ko pa ang pag-iingat ko sa nilalang dahil paniguradong kamatayan ang naghihintay sa akin, lalo na't pag nagkamali ako. Tinanong ko rin si Lolo kung paano makukuha sa akin ang pulang binhi samantalang nasa katawan ko na ito. Hindi pa ba ito natutunaw sa loob ko para humalo sa buong katawan ko? Ang sabi lang niya ay hindi raw. Nananatili raw itong buo sa katawan ko. Kaya naman maaari pa itong makuha sa akin sa pamamagitan ng pagwakwak sa katawan ko bago ako mamatay. At dahil nga madaya ang tikbalang ayon kay Lolo, kaya naman isinama ko si Lolo nung gabing haharapin ko ang tikbalang sa taniman namin na saging kung saan kami naglaban-laban nung gabi na makuha ko ang pulang binhi. At tama nga si Lolo. Madaya nga ang tikbalang at desperado talaga itong makuha mula sa akin ang pulang binhi. Patunay lamang ang ilang mga kapwa nitong tikbalang nakasama nito na nagtungo roon. Mukha yatang balak pa nila akong pagtulungan. Matapang naman silang hinarap ni Lolo at sinabing ang laban ay sa pagitan lang namin ng pinuno nila. Kapag daw nakialam sila ay paniguradong papatayin sila ng aking abuelo. Kahit na kasi wala ng bisa ang pulang binhi ni Lolo dahil sa pagkadurog nito, buot ng hilingin nitong iligtas siya mula sa kamatayan, ay nananatili pa rin ang kaalaman niya sa lingwahe ng mga maligno. Ngunit kahit naiintindihan nila ang sinabi niya dahil sa lingwahe nila ang kanyang gamit sa pagsasalita, ay hindi pa rin sila nakinig at bigla na lang kami inatake ng sabay-sabay. Gamit ang buntot pagi, ay hinagupit ni Lolo ang mga tikbalang. Nakipagsabayan naman ako sa pinuno nila at ang isa pa nitong kasama. Napadistansya naman ako sa dalawang nilalang dahil kapag nahuli ako ng mga ito, ay tiyak na katapusan ko na. Sinubukan kong sipain ng isang tikbalang at nagawa ko itong mapatalsik. Ngunit isang sipa rin ang natanggap ko mula sa pinunong tikbalang na dahilan naman upang mapatalsik din ako. Hindi ko na iyon naiwasan pa dahil sinabayan nito ang pag-ataking ginawa ko sa kasama nito. Napakalakas ng sipa nito. Pakiramdam ko ay nabitak ang buto ko sa parting tagiliran. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay mas lalong lumakas ang tikbalang na ito ngayon. Sinubukan na ko nitong tapakan, subalit umiwas ako at nagpagulong-gulong hanggang sa makatayo ako. Kaliwat ka ng mga suntok at sipa ang ipinatikim ko rito. Naiilagan nito ang iba kong pag-atake. Nasalag din nito ang iba pa. Pero hindi naging sapat iyon upang mapigilan ang pagtilapo nito dahil sa lakas ng mga suntok at sipa ko. Hanggang sa tumakbo ito ng napakabilis at nagpaikot-ikot lamang sa paligid ko. Mistula itong gumuguhit ng bilog palibot sa akin. Sa bilis nito hindi ko ito masundan. Hanggang sa maramdaman ko itong aatakehin ako sa parteng likuran ko. Kaya naman napalingon ako upang alamin kung paano iwasan ang pag-atake nito. Subalit huli na ang lahat dahil napakabilis nito. Tinamaan ako ng napakalakas na sipa nito sa dibdib na dahilan ng pagtalsik ko. Napasuka rin ako ng dugo. Pakiramdam ko ay tagos hanggang loob ang sakit. Bigla akong nakadama ng takot dahil hindi ko ito matalo. Ni halos wala lamang sa tikbalang ang mga ataking ginagawa ko. Samantalang ang atake nito ay naghatid naman ng malubhang pinsala sa akin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Kung tatakbo ako, ay tiyak na mahahabol lang ako nito dahil kasing bilis ko lamang ito o baka mas mabilis pa ito ng kaunti sa akin ngayon dahil nakakadama na rin ako ng pagod. Tiyak na mas bumagal na ako ngayon. At kung patuloy ko naman itong lalabanan,
ay tiyak na masasawi lamang ako. Dama ko ng mga oras na iyon ang matinding panganib. Pakiramdam ko ay nasa paligid lamang si kamatayan at nag-aabang lang. Hinihintay ang napipinto kong katapusan. Ngunit tila yata hindi pa ito ang oras ko. Dahil nagawang puluputan ni Lolo Tasyo ng lubid na may inkantasyon na pangontra sa mga maligno ang leeg ng pinuno ng tikbalang. Halatang nasasaktan ito. Hinila rin ni Lolo ang lubid na dahilan upang tumilapon ito at sumubasob sa lupa. Napatingin na lamang ako sa mga tikbalang na kinalaban ni Lolo. Namangha ako at hindi makapaniwala nang makita kong natalo niya na itong lahat. Mukhang napakalakas talaga ng lolo ko. Kahit wala na sa kanya ang kapangyarihan ng pulang binhi, ay nananatili pa rin ang husay at lakas niya sa pakikipaglaban. Dali-dali niya akong nilapitan at pinatayo. Pagkatapos ay nagpa siya na rin kaming umalis. Pero alam kong hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Magpapalakas pa ako. Alam kong babalik at babalik pa rin ang tikbalang para makuha ang pulang binhi sa akin. Sisiguraduhin kong sa susunod na maghaharap kami ay magagawa ko na siyang talunin. Nang makauwi naman kami ng bahay ay ginamot ako ni Lolo. Nagkaroon ng mga marka ng paa ng kabayo sa tagiliran at dibdib ko. Pinahiran niya ako ng langis at tinapala ng mga dahon ng hindi kilalang puno. Nagmula pa raw ang mga dahon na iyon sa lupain ng mga engkanto. Nakuha ni Lolo ang mga ito nang minsan siyang maligaw sa kanilang lupain. Nalaman niya kasing nakakagamot ito ng anumang uri ng pinsala, kaya kinuha niya ang mga dahon na iyon. Sinabi niya sa akin na kung isa lang daw akong ordinaryong tao, ay malamang napatay na raw ako ngayon. Ngunit dahil nasa akin na raw ang pulang binhi, kaya nagawa ko pa rin mabuhay sa kabila ng tadyak ng mga tikbalang. Nakakamatay daw talaga kasi ang sipa nito. Sobrang nag-alala naman sa akin si Inay at Itay. Balak pa nga nila akong dalhin sa ospital, subalit tumutol ako. At saka ipinaliwanag na rin ni Lolo Tasyo na hindi ako basta-basta mamamatay dahil sa pulang binhi na saging na tinataglay ko. Malaki ang paniniwala ng mga magulang ko sa mga kakaibang bagay. Lalo na kapag si Lolo na ang nagsabi. Dahil ilang beses na nitong pinatunayan ang sarili sa kanila. Kaya namang mabilis na napanatag ang loob nila. Mahigit 1 linggo rin akong hindi nakalabas ng bahay dahil sa lagnat ko sa di ng tinamukong pinsala mula sa tikbalang. Medyo magaling na rin ang pinsala ko sa dibdib at tagiliran. Pero sa kabila nun ay nilagnat pa rin ako dahil sa hindi tao ang nagbigay ng pinsala sa akin, kundi isang naiibang nilalang. Normal lang daw ang ganon ayon kay Lolo Tasyo. Sinabi rin sa akin ni Lolo na ilang beses na raw bumabalik ang tikbalang para sa laban namin. Pero hindi niya inahayaang makapunta ito sa bahay. Madalas din itong nakikita ng ilang taga-baryo sa malawak na taniman ng saging tuwing tanghalin tapat at takip silim. Pero iniisip na lang nila baka namamalikmata lang sila dahil bigla itong nawawala sa paningin nila. Nang bumuti na ang pakiramdam ko, ay muli ako nagsimulang mag-ensayo. Tinulungan din ako ni Lolo. Tinuruan niya ako ng iilang mga dasal na mabisang pangontra sa mga maligno at aswang. Habang tumatagal, ay nararamdaman kong tila lalong lumalakas ang kapangyarihan ng pulang binhi na nasa loob ko. Hanggang sa isang gabi, ay nagulat na lamang kami nang may ilang mga taga-baryo ang dinukot ng mga tikbalang. Kapag daw hindi ako nagpakita at isinuko ang sarili sa kanila, ay papatayin nila ang mga kababaryo namin. Kung kaya naman, muli naming hinarap ni Lolo Tasyo ang mga tikbalang. Sa ikalawang pagkakataon, ay muli kaming nagtapat ang pinunong tikbalang sa isang duelo hanggang kamatayan sa harap mismo ng mga kababaryo namin binihag at ng iba pang mga nilalang ng kalikasan. Naroroon kasi ang iba pang mga tikbalang, iilang kapre, mga taong puno at mga nuno sa punso. Nakiusap ako sa kanila na kung sakaling matalo ako sa laban, ay pakawalan na nila ang mga kababaryo ko at ako na lamang ang kunin nila. At kung mananalo naman ako, ay wag na sana nila kaming gagambalain pang muli
kahit na kailan. Sa pagitan lamang namin ng tikbalang ang usapan na iyon. Subalit sumang-ayon naman ito sa kondisyon ko na tila malaki ang tiwala nitong mananalo ito sa laban sa akin. Kahit ramdam kong dihado pa rin ako sa magiging laban namin, sa kabila ng mga pagsasanay ko at karagdagang lakas na ipinagkaloob sa akin ng mga dasal ni Lolo Tasio, ay hindi pa rin ako magpapadaig sa tikbalang. Lalaban ako hanggang sa huli kong hininga para lamang sa mga kababaryo namin binihag. Sa pagkakataong ito, ay hindi lang ako basta magtitiwala lang sa pulang binhi. Dahil hiniram ko rin ang latigo ni Lolo na buntot ng pagi. Hindi ito basta makalapit sa akin dahil sa latigong iwinawasiwas ko. Tila takot itong tamaan ng hagupit ng buntot pagi. Tama nga ang sabi-sabi na mabisa rin daw na panlaban sa mga maligno ang buntot ng pagi, lalo na kung may bendisyon ito tulad ng latigong hawak mo ngayon. Sinubukan itong lumapit sa akin. Tinamaan ito sa katawan ng latigo. Subalit ininda lamang nito iyon at sinubukan akong sipain. Nakaiwas ako sa sipa nito na ang hatid ay kamatayan sa sinumang tatamaan. Nakaiwas ako sa sipa nito na ang hatid ay kamatayan sa sinumang tatamaan. Sinipa ko naman ito ng malakas at kahit nasalag nito ang sipa ko, nagawa ko pa rin itong mapaatras. Bigla itong tumakbo ng paikot sa akin. Tila gagawin nito ang ataking iyon na dahilan upang mapuruhan ako ng sobra nung huling laban namin. Halos hindi ko na ito masundan dahil sa sobrang bilis nitong nagpapaikot-ikot sa paligid. Ang ginawa ko ay iwinasiwas kong muli ang latigo palibot sa akin. Nang sa ganun ay magawa ko itong tamaan sa oras na lumapit ito upang atakehin ako. At ginawa nga uli ng tikbalang ang paglapit sa akin mula sa likuran. Ngunit kahit gaano ito kabilis, ay nadaplisan pa rin ito ng latigo sa braso nito na dahilan upang mabilis kong maiwasan ang sipa nito bago pa man iyon tumama sa akin. Sinubukan ko rin itong patirin na dahilan ng pagkabagsak nito. Pero nasaktan din ako dahil sa ginawa ko dahil napakatigas ng binti nito. Ang pakiramdam ko ay parang sinubukan kong sipain ng bakal o bato. Mabilis akong tumayo at hinagupit ko ito ng latigo ng ilang ulit. Napasigaw lamang ito sa sakit habang umuusok ang katawan nito sa bawat latay na inaabot nito mula sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga ito sumuko sa laban. Sa wakas ay nagawa ko ring manalo laban sa tikbalang. Ngunit nagulat na lamang ako nang tuklawin ako ng isang kobra sa binti ko na dahilan ng pagkahilo at pagbagsak ko sa lupa. Doon ko na lang nalaman na alaga pala ng tikbalang na iyon ang ahas. Tumayo ito at sinubukan akong patayin sa pamamagitan ng pagtapak sana sa dibdib ko. Subalit humarang si Lolo at kanya itong sinaksak sa dibdib ng punyal nito. Ngunit nagawa naman itong masipa sa katawan si Lolo na dahilan ng pagtilapon niya at pagsuka nito ng dugo. Agad naman nilapitan ng iba pang tikbalang na naroon ang kanilang pinuno. Samantalang ang iba naman ay nilapitan ako upang kunin. Subalit hinarang sila ng kapre. Pinuluputan din ng baging ng mga taong puno ang iba pa. Lumapit naman sa akin ang nuno sa punso na tila ba gusto nila akong protektahan. Sinabi rin ng pinuno ng mga nuno na tapos na raw ang laban sa pagitan namin ng pinunong tikbalang at ako daw ang idinideklarang nanalo sa laban. Kung wala raw balak na tanggapin ng mga tikbalang ang kanilang pagkatalo, ay mapipilitan daw ang mga nuno na makialam. Sumang-ayon din ang mga kapre at ang mga taong puno na dahilan upang tanggapin na lamang ng tikbalang ang kanilang pagkatalo sa laban. Gusto ko sanang gamitin kay Lolo ang kapangyarihan ng pulang binhi ko upang matubos ko siya mula sa kamatayan. Subalit pareho lamang kaming nasa bingit ng kamatayan ng mga oras na iyon. Unti-unti na kasing kumakalat sa buong katawan ko ang kamandag ng kobra. Ngumiti lamang sa akin si Lolo Tasio at tumango. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Gusto niyang gamitin ko sa sarili ko ang pulang binhi. Napaluha na lamang ako dahil gusto kong pareho kaming mabuhay. Pero isa lang sa amin ang dapat na magpatuloy pa.
Bago ako tuluyang mapatay ng kamandag ng kobra, ay hiniling ko sa pulang binhi na pagalingin ako nito at iligtas sa tiyak na kamatayan. Mga ilang sandali pa ay iniluwa ko ito. Nakita ko rin mula sa pagiging pula ay bigla itong naging asul at unti-unti nang naging abo sa palad ko. Kasunod nun ay unti-unti kong nadama ang pagkawala ng lason sa buo kong katawan at muling pananumbalik ng aking lakas. Dali-dali akong bumangon at kaagad nilapitan ng aking walang buhay na abuelo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Puno ng galit ko rin tinignan ng mga papaalis palang na tikbalang. Nag-aagaw buhay na rin ang kanilang pinuno dahil sa tama ng saksak nito sa dibdib. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sila mapapatawad. Sa oras na muli ako magkaroon ng pulang binhi, ay hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang kanilang lahi. Nagawa kong mailigtas sa mga kababaryo namin. Pero naging kapalit nun ay ang buhay ng aking abuelo, pati na rin ang pulang binhi ng puso ng saging. Mula din noon ay hindi na rin ako pinagkalooban pang muli ng pulang binhi. Marahil ay dahil sa banta ko sa mga tikbalang na babalikan ko sila at uubusin ang kanilang lahi kapag muli ako nagkaroon nito. Sa burol naman ng aking lolo, maraming mga albularyong nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang dumalo upang makilamay. Kabilang na roon ang binatang manlalakbay na si Gabriel. Nagmula siya sa isang kilalang angkan ng mga antingero, ang pamilya de la Cruz, na tulad ni Lolo Tasio ay nilalabanan din ng mga aswang, maligno, engkanto, at iba pang mga masasamang elementong naghahasik ng lagim sa mga tao. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kilala ang ama ni Tasio sa isang lugar sa Capiz na manggagamot. Kaya nitong magtanggal ng usog, kulam o barang, pati na rin ang sanib ng masasamang elemento. Nakilala ang kanyang amang si Mang Pedrin sa kanilang lugar bilang isang mahusay na albularyo. Kaya naman marami sa mga kapwa albularyo ang naiinggit sa kanyang ama dahil na rin dito madalas nagpapagamot ang mga tao sa kanilang lugar. Hanggang sa isang araw ay ang kanyang ama naman ang nagkasakit. Walang sino mang albularyo ang tumulong sa kanyang ama. Para kasi sa mga kapwa albularyo ay magaling ang Ginoo sa panggagamot sa iba. Kaya naman dapat nitong mapagaling din ang sarili tulad ng mga ginagamot nito. Dadaling kita sa ospital, Itay, sabi ni Tasio sa kanyang ama. Lalong lumuluba ang sakit nito habang tumatagal. Hindi na, anak. Bukod sa wala tayong sapat na pera, ay wala ring doktor ang makakagamot ng karamdaman ko. Dahil hindi naman ito natural na sakit. Gawa ito ng tao, ang sabi ng kanyang ama. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil sa sinabing iyon ng kanyang ama. Hindi na rin siya nagulat kung gawa man ito ng sumpa ng ibang mga naiinggit dito. Doon lang naging malinaw sa kanya kung bakit ni isang albularyo sa kanilang lugar ay wala man lang tumulong sa kanyang ama. Itay, manggagamot kayo, di ba? Siguro naman kaya niyong ibalik yung sumpa ng gumawa niyan sa inyo, ang sabi ni Tasio. Hindi ko na kaya. Dahil medyo may edad na rin ako. Saka hindi lang isa ang gumawa nito. Pero sisiguraduhin kong isasama ko sila sa aking hukay. Seryosong sabi naman ng kanyang ama. Mabait ang kanyang ama. Ni minsan na hindi ito nagalit kanino man. Pero ng mga sandaling iyon, ay saka lamang niya ito nakitang nagalit. Hindi pa sila nakontento noon sa ginawa nila sa iyong ina, sabi pa ng Ginoo. Ikinuwento nito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. Ang alam niya kasi ay namatay ang kanyang ina sa panganganak noon sa kanya, at iyon din ang alam ng lahat ng tao sa kanilang lugar.
Pero ang katotohanan ay mabubuhay pa sana ang yumaong ginang matapos siya nitong isilang. Subalit hindi na nito kinaya dahil habang nasa sinapupunan pa siya nito noon ay may daladala na agad itong sumpa. Ang tanging nagawa na lamang ni Mang Pedring ay protektahan ang anak mula sa sinapupunan ng asawa. Pero hindi nito nagawang gamutin ang kondisyon ng asawa. Kapag nawala na ako, gusto ko sana ipagpatuloy mo ang nasimulang ko, Tasyo. Kailangan ng ating baryo ang isang albularyong tulad natin. Habilin ng kanyang ama. Pero, Tay, niwala pa po akong natututunan kahit isang orasyon. Ang sabi nito sa kanyang ama. Matututunan mo rin ang lahat ng dapat mong matutunan kapag nagsimula ka na. Nasa libro ko nakasulat ang lahat. May isang bagay pa nga pala. Yung nag-iisang puno ng saging sa likuran. Ingatan mo yon, anak. Dapat yung mabuhay. Palagi mo rin babantayan ang pagbuka ng puso nito. Dahil magluluwa yon ng isang pulang binhi. Kunin mo yon at lulunin upang mas lalo ka pang lumakas. Ikaw na sana ang bahala sa lahat mula ngayon. Unti-unti nang pumikit ang mata ng kanyang ama hanggang sa tuluyan na itong mamaalam sa kanya. Hindi niya na mapigilan pa ang mapaiyak. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya at niyakap niya ang kanyang ama nang wala man lang kahit anong sinasabi. Mag-isa niyang ibinurol sa kanilang bahay ang kanyang ama. Tanging kababata lamang na si Salve at ang ina nito ang nakatulong niya. May ilan naman sa mga ginamot at napagaling ng yumaong si Mang Pedring ang nakiramay sa burol nito. Hindi na pinatagal pa ni Tasyo ang burol ng kanyang ama. 3 araw at 3 gabi lamang ang itinagal niyon. Matapos iyon ay inilibing na nila ito sa sementeryo sa tulong na rin ng kapatid ni Salve at ang ama ng dalaga. Pakiramdam niya ng mga panahon na iyon ay napakasama ng kanyang ama dahil wala man lamang ibang nakipaglibing maliban sa pamilya ni Salve. Aling Puring, may nagawa ba ang itay sa mga tao rito para ganituhin siya? Ang tanong ni Tasyo sa ina ni Salve habang nakatitig sa puntod ng ama. Huwag mo sanang mamasamain itong sasabihin ko, iho. Narinig ko lang din naman ito. Bulong-bulungan kasi sa buong baryo. Nagaling daw sa Diablo ang kapangyarihang manggamot ni Pedring. Diyos mio Santissima, patawarin sana ako ng kaluluwa ni Pedring sa kabilang buhay. Sabi pa ng ginang at saka nagpanguros. Huwag mo nang intindihin mga sinasabi ng iba tungkol sa iyong ama, iho. Sabi naman ng tatay ni Salve na si Mang Berting. Salamat nga po pala sa pagtulong at pagsama niyo sa akin dito. Ang sabi ni Tasyo. Walang anuman, iho. Mabait ang iyong ama. Alam namin yon. Mas lalong alam namin na kasinungalingan ang pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa kanya. Ang sabi pa ng ginang. Nung umuwi na siya pagkagaling sa sementeryo, ay nagulat na lamang siya nang makitang nasusunog ang kanilang bahay. Dali-dali siyang sumalok ng tubig sa balon na nasa ibabang parte lamang ng kanilang bakuran upang patayin ng apoy. Tumulong din sa kanya si Salve na sumama naman sa kanya sa pag-uwi ng bahay upang damayin siya nang sa ganon ay maibsan ng lungkot na nadarama niya dala ng pagpanaw ng kanyang ama. Hindi na sila humingi pa ng tulong sa iba dahil bukod sa medyo malayo ang kabahayan sa bahay ni Tasyo ay alam nilang hindi rin sila tutulungan ng mga tao. Ni hindi nga nakipaglibing ang mga ito, tutulong pa kaya sila? Nagawa naman ni Tasyo na maapula ang apoy kahit na silang dalawa lamang ni Salve. Subalit sira-sira na talaga ang bahay. Nasunog lahat ng gamit, pati na rin ang baul ng ama ni Tasyo kung saan nakasilid ang mga kagamitan nito sa panggagamot. Napaupo na lamang sa isang tabi si Tasyo. Tinabihan naman siya ni Salve at hinaplos ang likod niya upang kahit papaano ay pakalmahin at paggaanin ang loob nito sa mga nangyari. Napansin kasi nito ang matinding puot na namumuo sa kanya. Salve,
Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa amin. Sa oras na malaman ko kung sino-sino sila, magbabayad talaga sila. Ang sabi niya habang nakayuko. Gusto sanang magsalita ng dalaga, subalit hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Hindi nito alam kung tama bang pigilan siya nito o hahayaan na lang siya sa paghihiganting nais niyang gawin sa mga gumawa ng masasamang bagay sa kanila. Nagmungkahi si Salve na doon muna tumulipan samantala sa bahay nila si Tasio. Subalit tumanggi si Tasio. Mas gusto kasi ni Tasio na manatili sa sira-sira niyang bahay. Gusto niyang doon pa rin tumuloy. Hindi na rin siya pinilit pa ng dalaga. Palagi na lamang siya nitong dadala ng pagkain. Lalo na ngayong iilang gamit na lamang ang naisalba niya. Nang gumabi na, ay saka pa lamang napansin ni Tasio na hindi man lang inabot ng apoy ang puno ng saging sa tabi ng kanilang bahay. Napatitig lamang siya rito. Naalala niya rin ang biling sa kanya ng yumaong ama tungkol sa puno ng saging. Muli niyang inayos ang nasira nilang bahay. Nangorte siya ng mga kahoy sa gubat upang maibalik ang dating ayos ng bahay. Sa tulong ng pamilya ni Salve, ay muli ngang naayos ni Tasio ang kanyang bahay. Mas bago na ang itsura nito ngayon. Wala siyang binago sa disenyo at forma. Kung ano ito noon, ay ganun pa rin ang ginawa niya ngayon. Ang puno naman na saging na nasa tabi nito ay nilagyan niya ng mababang bakod at mga patabaang lupa sa paligid nito. Muling nanumbalik sa dati ang bakuran. Kahit papaano ay naibsan ng kaunti ang lungkot ni Tasio dahil sa pagpanaw ng yumaong ama. 2 linggo matapos mamatay ang kanyang ama, ay sunod-sunod na namatay ang ilang mga albularyo sa kanilang baryo dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman dumapo sa mga ito. Malamang ay iyon na ang sinasabi ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito na isasama nito sa hukay ang mga umapi at gumawa ng hindi maganda sa kanilang pamilya. Pinagbintangan din siya ng pamilya ng mga albularyong iyon na kagagawan daw niya kung bakit namatay ang mga ito. Kinulam niya raw ang mga albularyo dahil anak daw siya ng mangkukulam na si Mang Pedring. Ayos lang sa akin na lait-laitin niyo ako. Pero ang idawit pa ang aking itay, ibang usapan na yun, ang sabi niya, at sa kanya pinagmumura ang mga ito. Kumuha rin siya ng itak upang tagain sila dahil sa matinding galit niya sa mga ito. Dali-dali namang nagsialisan ng mga ito sa tapat ng kanyang bahay. Ayusin niyong magbintang sa susunod. Siguraduhin niyong may patunay kayo sa mga binibintang niyo sa akin. Sigaw pa niya sa mga ito at saka pa ulit-ulit na pinagmumura. Isang gabi ay muli na namang naglasing si Tasio. Nangungulila kasi siya sa kanyang itay. Tay, tulad mo, wala na rin sila. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil bumalik sa kanila kung anong ginawa nila sa inyo ni Inay. Ang sabi niya habang umiiyak at saka nilaklak ang boteng may alak. Napaupo siya sa lupa at napasandal sa puno ng saging na nasa tabi ng kanyang bahay. Tinungga niya uli ang boteng may alak. Buti ka pa. Buhay na buhay ka at patuloy sa paglago ang mga dahon mo. Samantalang ako, buhay nga pero parang patay na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ako na lang mag-isa rito. Hindi ko alam kung paano paharapin ang mga susunod na bukas. Muli niyang tinungga ang boteng may alak at saka isinandal ang ulo sa puno ng saging at tumingala ng kaunti. Hanggang sa unti-unti na siyang nakakatulog sa kalasingan. Mga ilang sandali pa ay bigla siyang nagising nang may pulang binhi ang pumasok sa nakabukan niyang bibig matapos bumuka ang puso ng saging na nataong nakatapat naman sa kanya. Nalulun niya ang binhi. Nagulat siya nang maramdaman iyon. Napahawak siya sa lalamunan niya at napatingala rin siya sa puno ng saging. Nagulat siya nang makitang bumuka na ang puso nito. Bigla niya ring naalala ang sinabi ng kanyang ama patungkol sa binhi ng saging na dapat niyang kunin at pakaingatan
dahil magbibigay daw iyon ng kakaibang lakas sa kanya. Teka, ikaw ba may gawa nun? Yung bagay na pumasok sa bibig ko, tayo ba galing yan? Sunod-sunod na tanong niya sa puno ng saging. At mga ilang sandali pa, ay unti-unti niyang nakita ang pagsulputan ng mga nakakatakot na nilalang sa harap niya. May tikbalang, may taong puno at may kapre din. Bigla naman lumitaw malapit sa kanya ang isang maliit na nilalang. Sinubukan nitong lumapit sa kanya, subalit napabalik ito dahil may kung anong pwersa ang tumulak sa nuno sa punso. Sinubukan din ng kapre na lumapit sa kanya, subalit ganon din ang nangyari. Nilagyan kasi ng yumaong si Mang Pedring ng orasyon ang buong palibot ng lupang tinamnan ng puno ng saging, kaya hindi makalapit dito ang mga engkanto. Dahil sa matinding takot, ay nawala ang kalasingan ni Tasyo. Susubukan pa sana nitong tumayo upang pumasok sana sa loob ng bahay. Subalit nauntog ito sa dingding na nasa tabi niya lamang na dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising siya kinabukasan, ay wala na ang mga nilalang. Hindi niya alam kung panaginip ba yung nangyari kagabi at yung mga nakita niya. Kaya panaginip man iyon o hindi, ang mahalaga ay wala na sila ngayon sa harapan niya. Pakiramdam din ni Tasyo ng umagang iyon ay parang sobrang gaan ng pakiramdam niya. Para bang hindi siya naglasing kagabi at parang mula lang siya sa isang mahabang tulog at ngayon lamang siya nagising. Kaagad din siyang nagilamos at nag-ayos ng sarili dahil napansin niya na medyo napabayaan na niya ang sarili nitong mga nagdaang araw. Habang unti-unti nang bumabalik sa dati ang buhay niya, ay hindi naman niya namamalayan na dahan-dahan na rin pala silang napapalapit ni Salvi sa isa't isa. Napapadalas kasi ang paglabas nila nitong mga nagdaang araw kung saan-saan sila namamasyal. Meron sa tabi ng ilog habang kumakain ng sariwang buko. Meron naman sa plaza habang pinapanood ng mga batang nagpapalipad ng saranggola. Pero ang madalas ay sa tuktok ng isang burol kung saan kita mula roon ang buong baryo. Salamat nga pala, Salvi. Lagi kang nandyan lalo na nung mga panahong halos mawala na ako ng pag-asa sa buhay. Ang sabi ni Tasyo. Ngumiti lang ang dalaga at saka sinabing wala daw iyon sa kanya. Ang mahalaga ay ayos na siya at bumalik na siya sa dati. Masaya daw ito para sa kanya. Siya nga pala, Salvi. May trabaho na ako. Natanggap ako sa bukuhan ni Mang Cardo. Balita pa niya sa dalagang kababata. Talaga, mabuti yan para sa'yo. Masayang sabi naman ito. Lumipas pa ang mga araw, ay bigla namang umugong ang usap-usapan sa buong baryo nila, ang patungkol sa mga nawawalang tao sa mga karatig baryo. Aswang daw ang may gawa sa pagkawala ng mga tao, ayon sa usap-usapan ng mga taga-baryo. Narinig ni Tasyo ang usapan ng mga tao, subalit hindi na niya yun pinansin pa. Pinaalalahanan din sila ng kanilang amo na si Mang Cardo na mag-iingat lalo na sa gabi dahil mapanganib ang panahon ngayon, lalo't sunod-sunod ang pagkawala ng ilang mga tao sa kanilang lugar. Pagka-uwi niya ng bahay ay sakto namang napadalaw doon si Salvi. Dinalan din siya nito ng hapunan para naman hindi na raw siya mag-abalang magluto pa, lalo't pagod siya sa pagtatrabaho sa niyugan. Salamat dito, Salvi. Pasalamat niya sa dalaga. Oo, wala yun. Maliit na bagay lang yan. Tsaka masaya na akong natutulungan kita kahit sa maliliit na bagay lang gaya nito. Ang sabi naman ng dalaga, hindi ito maliit na bagay. Yung mga ginawa mo para sa akin, hindi yun matutumbasan ng kahit na ano. Kaya naman sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Inaya niya rin ng dalaga na doon na kumain para sabay na sila. Hindi naman ito tumanggi. Matapos kumain, ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan na dahilan kaya hindi muna umuwi ang dalaga. Hihintayin na lamang nitong tumila ang ulan at saka ito uuwi. Ngunit gumabi na, ay tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan na dahilan kaya nagpasya na ang dalaga na doon na lamang matulog. Takot na rin kasi itong umuwi dahil sa mga napapabalitang nawawalang mga tao sa kabilang baryo.
Hindi na rin ito sinundo pa ng mga magulang at kapatid nito dahil sa matarik ang daan papunta sa bahay ni Tasyo at naging madulas din iyon nang dahil sa ulan. Nagkakahiyaan din sila kung sino ang mahihiga sa papag. Iniaalok kasi ni Tasyo na si Salve na lang ang humiga sa papag at sa sahig na lamang siya. Ngunit ayaw ng dalaga dahil siya ang may-ari ng papag at bahay niya iyon, kaya gusto nitong sa sahig na matulog. Ngunit sa huli ay pareho silang nagkasundong sa papag na lang parehong matulog. At doon na nga nagsimula ang kanilang pagmamahalan dahil pareho silang hindi pa dinadalaw ng antok. O kaya naman nagkwentuhan muna sila habang magkatabing nakahiga. Pareho din nilang inamin sa isa't isa ang matagal na nilang nararamdaman. Hanggang sa hindi na nga sila nagpigil pa ng kanilang mga damdamin. Pareho nilang nilasap ang unang halik ng isa't isa, pati na rin ang unang siping nila na puno ng pagmamahal. Hating gabi na nang tumila ang ulan. Pareho silang himbing na himbing sa piling ng isa't isa habang kumot lamang ang nagsisilbi nilang takip sa kanilang hubot-hubad na katawan. Biglang nagising si Tasyo dahil sa isang alulong ng aso. Nagising din si Salve nang maramdaman nito ang pagbangon niya. "Tasyo, saan ka pupunta?" Takang tanong nito habang kinukusot ang mga mata. Kaagad niya naman pinatahimik ang dalaga. "Shh, kamaingay. May narinig akong tila kanina papaikot-ikot sa labas ng bahay." Nang makapagbihis na, ay kaagad niyang kinuha ang kanyang itak. Binilinin niya rin ang dalaga na huwag lalabas kahit anong mangyari. Sumilip siya sa rehas ng bintana sa may sala at wala siyang nakitang kakaiba. Pero lumabas pa rin siya upang libutin ang bahay. Nagmasid-masid siya sa paligid. Hanggang sa makita niya na wala na ang mga alaga niyang manok sa kulungan. Maging ang kulungan ay sira-sira na rin. Pero kakaiba ang pagkasira nito. Parang hindi tao ang may gawa. Nagulat na lamang siya nang magsalita sa likuran niya si Salve. "Anong tinitignan mo dyan?" tanong pa nito. "Nakakagulat ka naman, Salve." Gulat na sabi ni Tasyo. Bigla silang natigilang pareho nang may maaninag sila sa hindi kalayuan. Dahan-dahan silang napatingin sa kanang direksyon. Nakita nila ang isang mabuhok na nilalang na nakadapa sa lupa at nakatingin lamang sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nito. Para itong isang taong balot ng makapal na buhok. Kasing laki ito ng isang batang paslit. "Salve, pag sabi kong takbo, takbo sa loob ng bahay," ang sabi ni Tasyo. "Takbo!" Biglang sigaw niya na dahilan ng pagtakbo ni Salve sa loob ng bahay. Bigla naman siyang inatake ng nilalang na iyon. Subalit tumalsik ito nang tagain niya ito ng kanyang itak. Sa halip na masugatan ay hindi man lamang na ano ang nilalang dahil na rin sa tigas at kapal ng buhok na nakabalot sa katawan nito. Pero ang mas ikinabigla niya ay ang kakaibang lakas na naipamalas niya sa pagwasiwas ng kanyang itak. Nagawa niyang mapatalsik ang nakakatakot na nilalang na parabang sobrang gaang lamang nito. Mukhang totoo nga ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa pulang binhi ng saging. Dahil daman niya ngayon ang kakaibang lakas na hatid nito sa kanya. Sandali siyang tinitigan ng nilalang at saka ito tumakbo sa kakahuyan. Kahit hindi niya ito napuruhan, ay tila ba nasindak naman ito sa kanyang lakas. Saka lang din nila nalaman na aswang pala yung nilalang na nakasagupa nila. Ayon sa albularyong si Mang Jose na taga-kabilang bayan. Sumadya ito sa kabilang baryo dahil may ginamot ito doon. At dahil nasa malapit na rin ito, ay binisita nito si Mang Pedring. Subalit nalungkot ito nang malamang patay na ang albularyong kaibigan nito. "Kaibigan niyo po ang itay ko?" Gulat na reaksyon ni Tasyo. "Oo, magaling siyang albularyo. Pinakamagaling sa mga nakilala ko. Sabay kaming nag-aral ng mga orasyon na nagmula pa sa aming mga ninuno," sabi ng matandang albularyo. Mang Jose, maaari niyo po ba akong turuan ng mga alam niyo? Nasunog kasi itong bahay namin, kaya lahat ng naiwan ng itay ko natupok. Gusto niya kasing ipagpatuloy ko ang pagiging albularyo niya," ang sabi ni Tasyo. "Wala yung problema, iho.
Nasa dugo nyo naman yun eh. Ang sabi naman ng albularyo. Tungkol naman po dun sa nakaharap namin kagabi na sinasabi niyong aswang. Bakit ganun ang itsura nun? Ang alam ko, itsurang baboy o aso ang mga aswang. Ang sabi ni Tasio. Maraming kayang gawin ng aswang. Isa na riyan ang magpalit ng anyo gaya ng sa hayop. At pag sinabing aswang, hindi lang sila iisang lahi. Iba-iba rin. Yung nakaharap nyo kagabi, isa yung kubot. Makapangyarihan ng aswang na yon. Mapanganib ang buhok nito dahil yun ang pangunahin nilang sandata. Kapag nakaharap mo uli, paslangin mo. Pero hanggat maaari, huwag mong hahanapin dahil hindi mo gugustuhin makalaban ng buong lipi nila. Pumunta ka bukas sa bahay ko sa kabilang bayan. Ipagtanong-tanong mo lang ako sa mga taga roon, kilala na nila ako. Ang sabi ni Mang Jose. Sinunod ni Tasio ang sinabi ng albularyo. Tinungo niya ang bahay nito na nasa liblib na parte ng isang baryo sa kabilang bayan. Doon ay sumailalim siya sa ilang mga ritual sa pagtuturo nito upang gisingin ang kakayahan ng pagiging albularyo na natutulog sa loob niya. Mahigit 3 araw din siyang walang ibang ginawa kundi ang sumailalim sa matinding konsentrasyon. Araw-gabi siyang nagdarasal ng walang kain, walang tulog at pahinga. Matapos ang 3 araw ay nanibago siya. Hindi siya nakakadama ng gutom pero sobra ang uhaw niya. Bukod doon ay nawala rin ang amoy ng pawis niya. Doon din niya nalaman na isa ang asin sa pangunahing pangontra sa kahit anong masamang elemento dahil sa alat nito na nakapapaso ng masasamang nilalang. Pero hindi ibig sabihin ay kaya nang magapi ng asin ng masasamang nilalang. Mabisa lamang itong pangontra laban sa kanila. Ganon din ang bawang. Mabaho ito sa pangamoy ng mga aswang at nakapapaso rin ito sa kanila. Pero tulad ng asin ay hindi nito 100% mapapatay agad ang isang aswang. Nagsimula na rin siyang mag-aral ng mga orasyon sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Jose. Hanggang sa maging tagasunod siya nito. Sumasama na rin siya sa matandang albularyo ng manggamot sa iba't ibang baryo sa kanilang lugar. Nang tumagal pa, ay tuluyan na nga naabot ni Tasio ang antas ng pagiging isang albularyo. Kung kaya't hinayaan na siya ni Mang Jose na mag-isa na lamang pumunta sa mga karatig baryo upang manggamot. Sa bahay na rin niya tumira ang kanya na ngayong asawang si Salve para namang maalagaan niya ito, lalo na't nagdadalang tao na ito. Binigyan niya rin ang asawa ng mabisang mga pangontra laban sa mga masasamang elemento na nasa tabi-tabi lang. Madalas din silang makarinig tuwing gabi na tila may umaalig-aligid sa buong bahay. Alam ni Tasio na aswang iyon dahil na rin sa pagkulo ng kanyang lana. Pero alam niya rin hindi sila nito magagawang saktan dahil sa mga proteksyong inilagay niya sa buong bahay. Nagsaboy din siya ng mga asin sa palibot ng bahay, pati na rin sa bubungan. Kaya naman hindi na uli pa nakatungtong doon ang aswang na ilang gabi na rin gumagambala sa kanila. Nang dumating na ang kabuwanan ng asawa, ay mas lalo pang naging agresibo ang mga aswang. At ngayon ay hindi na lamang ito nag-iisa. May mga kasama na ito at baliw na baliw talaga ang mga ito sa mabangong amoy ng batang nasa sinapupunan ni Salve. Takip silim na nang maramdaman ni Salve ng mga anak na ito. Naroon naman ang ina nito na isang kumadrona upang paanakin nito. Mula kasi nang magsimula ang kabuwanan ni Salve, ay palagi nang nasa bahay nila si Aling Puring. Habang nanganganak ang asawa ni Tasio, ay nagdagsaan ng ilang mga aswang kahit hindi pa man lumulubog ang araw. Napansin niyang may mga ilang tao ang nagmamasid sa bahay nila mula sa kakahuyan sa malapit. Nakatago ang mga ito sa likod ng mga puno. Hindi mga taga-baryo ang mga ito dahil kilala niya halos ang lahat ng mga taga-baryo. Hindi man lahat sa pangalan ay sa mukha naman niya kilala at ang mga taong iyon ay mga bagong mukha sa kanilang lugar. Nang tuluyan ng lumubog ng araw, ay unti-unti nang lumapit sa kanilang bahay ang mga aswang.
Hinarap niya naman ang mga ito. Wala akong pakialam sa inyo. Kahit ang pagdukot nyo sa mga taong nawawala. Hindi mahalaga sa akin yun. Pero ang guluhin nyo ang pamilya ko. Ibang usapan na yun. Magkakamatayan talaga tayo. Matapang na sabi ni Tasyo at saka inilabas ang kanyang itak. Habang sumisigaw ang asawa nang dahil sa pag-iri, ay para namang mababaliw ang mga aswang dahil sa kagustuhang pasukin sila sa kanilang bahay. Nakapangingilabot ang mga sumunod na tagpo. Ang mga tao kasing namataan niya kanina sa kakahuyan na nagmamasid sa kanilang bahay ay nagbago na ngayon ang anyo. Naging maitim at mapalahibo ang mga katawan ng mga ito at nanlilisik din ang kanilang mga mata. Nagulat na lamang si Aling Puring nang umatungal ang isa sa mga aswang. Huwag niyo po intindihin, inay. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin sila sa oras na pumasok sila dito. Matapang na saad ni Tasyo. Hindi naman sila magawang mapasok ng mga aswang dahil sa mga pangontra at dasal na ibinalot niya sa buong bahay. Hanggang sa tuluyan na nga inilawal ni Salve ang isang malusog na lalaking sanggol na pinangalanan nilang Antonio. Mga ilang sandali pa ay bigla na lamang naglaho ang mga aswang sa tapat ng bahay. Ngunit hindi tumigil ang mga ito sa panggagambala sa kanila, lalo na't kapapanganak pa lamang ng kanyang asawa. Mabango ang amoy ng sanggol sa mga aswang, kaya ganun na lamang kahumaling ang mga ito sa sanggol. Pero hindi rin siya tumigil sa pagbabantay sa kanyang mag-ina. Poprotektahan niya ang mga ito kahit na anong mangyari. Hanggang sa may isang dayo na nagngangalang Paeng de la Cruz ang napadpad sa kanilang lugar upang pumaslang ng mga aswang. Mayroon itong hinahanap, ang pamilya ng mga kubot. Ayaw niya sanang sabihin kung saan ang lupain ng mga naturang aswang. Subalit dahil sa panggagambala ng ibang mga aswang sa kanyang pamilya, kaya naman nakipagtulungan na siya sa antingero. Nang sa ganun, ay magawa nitong matugi sa mga aswang sa kanilang lugar. At saka para matigil na rin ang paghahasik ng lagim ng mga aswang sa kanilang baryo at mga karatig pa. Wala rin kasing may lakas ng loob sa mga albularyo sa kanilang lugar na labanan at puksain ng mga aswang dahil tiyak na babalikan lamang sila ng mga ito at baka madamay pa ang kanilang mga pamilya. Pero sa puntong iyon ay naging matapang na si Tasyo. Hindi naman niya lalabanan ng mga aswang. Ituturo niya lang kay Paeng ang tirahan ng mga kubot. Napakalakas ng anting-anting na meron ka. Bakit takot kang labanan ng mga aswang? Ang sabi ng lalaking antingero. Hindi ako takot kung ako lang. Pero may pamilya ako. Baka sila ang balikan ng mga aswang. Lalo na kapag nakapatay ako ng isa sa mga kubot. Tsak na hindi nila yung palalagpasin. Bata pa ang anak ko. Ayokong madamay sila ng asawa ko. Kung kaya hanggat maaari, iniiwasan kong pumaslang ng aswang. Hanggat kaya, itataboy ko lang sila. Ang sabi ni Tasyo. Nagawa nga maubos ng lalaking antingero ang buong angkan ng mga kubot at umalingaw-ngaw ang tungkol sa dayong si Paeng hanggang sa kabilang mga bayan. Pero walang alam ang iba tungkol sa pagkakakilanlan ng antingero. Basta ang alam lang ng mga tao ay isa itong antingerong pumapaslang ng mga aswang. Dahil na rin sa pagkaubos ng mga kubot sa kanilang lugar, ay hindi na rin nangaspa ang ibang mababang uri ng aswang na namiminsala ng mga tao. Pero may mangilan-ngilan pa rin ang nangangahas na mambiktima ng mga tao. At doon na naglakas ng loob si Tasyo na patahimikin na ang mga aswang na patuloy pa rin pumapaslang sa kanilang lugar. Nang lumaon, ay hindi na lang ang mga aswang ang kanyang kinakalaban. Maging ang mga engkantong nanggugulo sa mga karatig baryo ay kinakalaban niya na rin. Tulad na lamang ng isang kapre na madalas nanggugulo sa isang bahay sa kabilang baryo. Pinuntahan niya at tinarap niya ang kapre. Nagawa niya naman itong magapi sa tulong ng lakas ng pulang binhi na nasa kanya at ang kanyang mga dasal at orasyon. Hindi nagtagal ay naglakbay siya sa lupain ng mga engkanto kasama ang antingerong si Paeng at ang kaibigan niyang albularyo na matagal nang lumipat sa Maynila na si Ponso. Nakipagsapalaran sila doon
kapalit ng halagang ibabayad sa kanya ng antingerong naging kaibigan na rin niya. Kailangan niya kasi ng pera ng mga panahong iyon para sa pamilya niya. Kaya kahit lubang napakadelikado ng mundong lalakbayan nila, ay sumama pa rin siya. Sa kanilang paglalakbay sa lupain ng mga engkanto, ay samot-saring mga nilalang ang nakaharap nila. Doon din niya nakaharap ang isa sa makapangyarihang engkanto na halos kumitil ang buhay niya. Pero dahil na rin sa tulong ng kanyang binhi, ay nagawa niyang matubos ang kanyang buhay mula sa kamatayan. Ngunit ang naging kapalit nun ay nawala ang kapangyarihan nito sa kanya. Nang muling makabalik sa kanyang tahanan matapos ang ilang taon, ay malaki na ang kanyang anak. Ginamit niya ang perang ibinahid sa kanya ng antingerong kaibigan upang matustusan ang kinabukasan ng kanyang mag-ina. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa tuluyan ng tumanda si Tasio. Tuluyan na rin na maalam sa kanya ang pinakamamahal na si Salve dahil sa malubhang karamdaman nito sa baga. Alam kong panandalian lamang ito. Magkikita pa rin naman tayo uli, mahal kong Tasio. Sa muli nating pagkikita, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Alam mo, mahal kita mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ang mga huling sinabi ng asawa habang nasa ospital. Nginitian lamang niya ito habang pumapatak ang kanyang mga luha. Ngumiti rin ito sa kanya na para bang tanggap na nito ang kapalaran. Mahal din kita, higit pa sa buhay ko, mahal kong Salve. Ang sabi niya, at saka ito binigyan ng mga ginoong halik sa noo. Iyon na yata ang ikalawang pinakamasakit na parte ng buhay niya. Pero alam niyang parte iyon ng buhay ng isang tao. Karugtong ng buhay ang kamatayan. Alam din iyon ng kanyang asawa. Malungkot man, ay nagpatuloy pa rin siya sa buhay kasama ang kanyang anak at ang kanyang apo. Sa kabila ng katandaan, ay hindi pa rin siya tumigil sa panggagamot at sa pagsupil sa mga kampo ng kadiliman. Hindi nagtagal, ay nabiyayaan din ng pulang binhi ng saging ang kanyang apo. Tulad niya, ay lumaban din ang apong si Isko sa mga maligno at aswang. Siya rin ang naging guro nito. Naging katawan niya rin ito sa paglaban sa mga masasamang kampo ng kadiliman. Ngunit dumating ang sandali kung saan panahon na mismo ang nagtakda ng kanyang kapalaran. Unti-unting yumayakap sa kanya ang kamatayan. Unti-unti niyang nadarama ang huli niyang hantungan. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pagliligtas niya sa apong si Isko mula sa hagupit ng mandirigmang tikbalang na nakalaban nito dahil sa pagtatangka ng tikbalang na iyon na agawin mula sa apo niya ang pulang binhi ng saging na nakuha nito. Ang nakakamatay na sipa ng tikbalang na para sana sa apo niya ay sinalo niya upang mailigtas ito dahil napansin niyang hindi kakayanin ng apo niya ang sipa ng nilalang, lalo't natuklaw ito ng kobra na alaga pala ng tikbalang. Gusto sana siyang iligtas ng apo mula sa bingit ng kamatayan. Subalit pareho lamang silang nasa bingit nito at isa lamang ang maaaring maisalba ng binhing nasa katawan ng kanyang apo. Kaya naman hindi niya na hinintay pa na piliin siya nito kaysa sa sarili nitong buhay. Dahil kahit siya man ang tanungin o nasa sitwasyon ng apo, ay mas pipiliin niya pa rin mabuhay ang kanyang apo kaysa sa kanya. Patapos na kasi ang kabanata niya, samantalang ang kanyang apo ay pasimula pa lang at mahaba-haba pa ang lalakbayin nito. Sa kabilang banda, habang unti-unti siyang nawawalan ng hininga, ay isa-isang bumabalik sa kanya ang lahat. Ang paglalakbay niya sa kanyang buhay, ang mga taong nakilala niya at naging kaibigan. Sa isang dako, ay muli niyang nasilayan ang ganda ng namayapa niyang mahal na si Salve. Masaya siyang nakangiti sa kanyang huling hantungan dahil sa wakas ay narayan na ang sundo niya. Ang kanyang mahal na matagal niyang hinihintay na makasama. Sa wakas ay magkakasama na uli sila at hindi na muli pang magkakahiwalay. Sa kanyang burol
ay maraming pumuntang mga kapwa albularyo sa kanilang lugar, pati na rin sa ibang lugar. Naging matunog kasi ang pangalan niya, ang antingerong albularyo na kumalaban sa mga aswang at maligno. Isa sa mga pumunta ay ang matalik na kaibigang albularyong si Ponso, na kahit uugod-ugod na ay may lakas pa rin tumayo at maglakad. Pero ang umagaw sa atensyon ng mga bisita ay ang pagdating ng apo ng antingerong kaibigan niya na matagal niya nang hindi nakita. Ang binatang nagmula sa pamilya ng antingerong tagapaslang ng mga aswang, ang pamilya de la Cruz. At doon na nga natapos ang talambuhay ng albularyong antingero na si Tasyo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.